Ang tanging ingay na naririnig ni Amara ay ang ugongang bus at ang malakas na kabo ngang sarili niyang dibdib. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang lahat ng natitira sa kanya, ilang pirasong damit, isang lumang litrato ng kanyang pamilya, at ang huling 1,000 piso na nakatupi nang maingat sa maliit na pitaka. Ang papel na iyon ay hindi lang basta pera. Simbolo iyon ng kanyang kahihiyan at kasabay nito ang tangi niyang pag-asa. Napapikit siya ng mariin. Sa pagpikit niya, hindi ang managtataas ang gusaling ng Maynila ang kanyang nakita, kundi ang asul na karagatang ang bantayan. Nakita niya ang muka ng kanyang ama. Hindi ito galit, mas malala pa roon. Puno ito nga tahimik na pagkadismaya habang nakatingin sa kanilang bangka, ang nag-isang bangka na bumuhay sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon na malapit ng kunin sa kanila. Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagkakamali. Ang 1,000 pisong iyon sa kanyang pitaka ay parang apoy na unti-unting pumapaso sa kanyang balat. Paranaque, baba na, sigaw NH konduktor. Napamulat si Amara at ang alaala ng dagat ay napalitan ng siksikang tanawin ng siyudad. Ito na iyon. Bumuntong hininga siya ng malalim bago maingat na bumaba ng bus. Yakap-yakap ang kanyang bag na parabang buhay niya ang nakasalalay dito. Ang address na nasa papel sa kanyang kamay ay nagdala sa kanya sa isang lugar na hindi niya sukat akalay na totong mayroon pala, Dasmariñas Village. Ang mapader ng bawat bahay ay napakataas. Parang mapader ng isang kaharian na nagtatago, na mahari at reyna mula sa ordinaryong tao na tulad niya. Nang sa wakas, ay natakpuan niya ang tamang numero. Natigilan siya, hindi ito bahay, isa itong mansyon. Malawak, moderno, at napapaligiran ng isang pader na mas mataas pa kaysa sa iba. Ang itim na gate nito ay nagumapaw sa karangyaan at tila nagsasabing bawal pumasok ang hindi imbitado. Nanginginig ang kanyang makamay habang pinindot niya ang intercom. Sino yan? Isang matigas na boses ng babae ang tumugon. Ako po si Amara Reyes. Para po sa interview bilang kasambahay. Isang nakabibinging tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Bawat pulgada ng pagbukas nito ay tila isang paanyaya sa isang mundong hindi para sa kanya. Pagpasok niya, isang babaeng may edad na nakasuot ng plansadong uniforme ang sumalubong sa kanya. Ang buhok nito ay nakapusot ng mahigpit at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon. Ako si Mrs. Elena, ang head housekeeper. Sabi nito, ang boses ay kasing lami ng marmol na sahig ng mansyon. Sumunod ka sa akin. Walang imik na sumunod si Amara. Ang loob ng mansyon ay mas nakagigulat pa kaysa sa labas. Malawak ang espasyo, matataas ang kisame, at ang makasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lupa ng kanilang pamilya. Pero sa kabilang ang lahat ng karangyaan, may isang bagay na wala rito. Init. Ang mansyon ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan. Isang katahimikan na mabigat, na parang may lungkot na nakakapit sa bawat sulok. Para itong isang magandang museo, hindi isang tahanan. Dinala siya ni Mrs. Elena sa isang maliit na opisina. Maupo ka. Umupo si Amara sa dulo ng upuan. Hindi magawang isandal ang kanyang likot. Ang bawat tanong ni Mrs. Elena ay direkta at walang paligoy-ligoy tungkol sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kakayahan. Sinagot ni Amara ang lahat ng may katapatan, kahit na ang tanging karanasan niya ay ang pag-alaga sa sarili niyang pamilya. Habang nagsasalita si Amara, isang anino ang dumaan sa labas ng pinto. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng itim na suit. Hindi niya nakita ang mukha nito, pero naramdaman niya ang presensya nito.
Isang presensya na puno ng kapangyarihan at autoridad na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso sa isang segundo. Sir Miguel, magalang na bati ni Mrs. Elena, bahagyang yumuko. Hindi sumagot ang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa paglakad, at ang tanging narinig ni Amara ay ang tunog ng mamahaling sapatos nito na dahan-dahang humina sa pasilyo. Iyon ba ang amo niya? Ang bilyonaryong si Miguel de Villa? Nakita niya ang pangalan sa anunsyo. Isang biyudo na may 3 anak. Napalunok si Amara. Ang anino pa lang nito ay nakakatakot na. Bigla, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, may narinig si Amara. Isang hikbi. Nagmula ito sa itaas. Isang hikbi ngang isang bata. Pilit na pinipigilan, puno ngang kalungkutan. Napatingin si Amara sa kisame, ang puso niya ay biglang kumirot. Ang tunog na iyon ay hindi bagay sa isang mansyon na ganito kalaki. Ang tunog na iyon ay tunog ng isang taong nag-iisa. Nawala ang hikbi na kasing bilis ng pagdating nito na parabang may nagpatigil dito. Huwag mong intindihin yon, sabi ni Mrs. Elena na napansin ang kanyang reaksyon. Ang mukha nito ay nanatiling walang emosyon. Ang kailangan namin dito ay isang taong masipag, masunurin at hindi mausisa. Maliwanag ba? Opo. Mabilis na sagot niya Amara. Tinitigan siya ni Mrs. Elena ng matagal na parabang sinusuri ang kaluluwa niya. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. Maari ka nang magsimula bukas. Ang sweldo mo ay ibibigay kada kinsenas. Mayroon kang isang araw na pahinga kada linggo. Isang malaking bigat ang nabunot sa dibdib ni Amara. Salamat po. Maraming salamat po. Tumayo si Mrs. Elena. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-usap. Sinamahan siya nito pabalik sa malaking pinto. Bago pa man makalabas si Amara, huminto si Mrs. Elena at humarap sa kanya. Isang huling paalala, Amara, sabi nito. At sa unang pagkakataon, may bahid ng babala sa boses nito. Sa pamamahay na ito, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magtatanong. Huwag kang magiging mausisa. Humakbang ito palapit at ang boses nito ay naging isang bulong. Lalo na tungkol sa nakaraan ng amo mo. Ang unang umaga ni Amara sa mansyon ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Dala ang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili, maaga siyang gumising. Ang unipormeng ibinigay sa kanya ni Mrs. Elena ay simple pero malinis. Habang suot ito, hinarap niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi ito si Amara na tagabantayan. Ito si Amara, ang kasambahay. Kaya mo to Amara, bulong niya sa sarili, para kina inay at itay. Ang unang pagsubok, ang almusal. Pagbaba niya, ang malawak na hapagkainan ay nakahanda na. Ang amoy bagong lutong tinapay at kapa ay pumuno sa hangin, ngunit hindi nito kayang itaboy ang lamig ng lugar. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Sir Miguel. Ang mga mata ay nakatutok sa isang tablet na parabang ang screen niyon ang buong mundo niya. Isa-isang dumating ang mga bata. Ang panganay, isang batang lalaki na siguro'y nasa 12 taong gulang, ay tahimik na umupo sa tapat ng kanyang ama. Hindi man lang ito tumingin sa direksyon ni Amara. Sumunod ang isang batang babae na mga 8 taon ang edad, may mapanuksong ngiti sa mga labi. Umupo ito at agad na sinimulang paglaruan ang kanyang pagkain. At ang bunso, ang maliit na batang babae na marahil ay mga 5 taon, ay umupo sa tabi ng kanyang kapatid na babae. Ang mga mata ay malaki at puno ng pag-usisa habang nakatingin kay Amara. Good morning po. Bati ni Amara sa lahat, isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Walang sumagot. Ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ay ang mahinang kalansing ng makubierto sa plato. Walang nagsasalita. Si Sir Miguel ay hindi umimik.
Ang panganay na lalaki ay parang hangin lang na dumaan si Amara. At ang dalawang batang babae ay nagbubulungan sa isa't isa. Naramdaman ni Amara na siya ay isang multo sa sariling tahanan ng maito. "Pakikuha mo akong tubig," utos ni Sir Miguel. Hindi inaalis ang tingin sa tablet. Sige po, sir." Mabilis na kumilos si Amara. Pagbalik niya dala ang baso ng tubig, ang batang babae sa gitna, si Sofia, ay biglang iwinasiwas ang kanyang kamay. "Oops!" sabi nito. Ngunit ang kanyang mamata ay ng asar. Ang basong orange juice ay tumapon. At lahat iyon ay sumalpik sa malinis na uniforme ni Amara. Ang malamig na likido ay gumuhit ng basa at malakit na marka sa kanyang damit. "Sofia!" sawi ni Sir Miguel. Sa wakas ay nakangat ng tingin, ngunit ang boses niya ay walang init. Puno lang ang iritasyon. "It was an accident, Papa." Mabilis na sagot ng bata, pero kitang-kita ni Amarang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Hindi na nagsalita pa si Amara. Kumuha siyang basahan at tahimik na pinunasan ang natapon sa sahig at sa kanyang damit. Ang pagkadismaya ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso, ngunit nilunok niya ito. Kailangan niya ang trabahong ito. Nang matapos ang almusal, isa-isang naksialisan ang mamiyembro ng pamilya. Sinubukan ni Amara na kausapin ang panganay na lalaki, si Luis. Ako nga pala si Ate Amara," sabi niya nang may alanganing ngiti. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." Isinuot lang ni Luis ang kanyang headphones, tinalikuran siya at naglakad paalis. Isa na namang pader na hindi niya kayang sirain. Ang maghapon ay lumipas na puno, nga maliliit na pagsubok. Nga laruang sadyang ikinakalat, nga utos na ibinibigay ng pabalang. Si Amara ay patuloy lang sa pagtatrabaho. Ang kanyang pasensya ay unti-unting nauubos, pero ang imahe ang kanyang ama sa dalampasigan ay nagbibigay sa kanya ang lakas. Gabi. Ang mansyon ay naging mas tahimik at mas malamig. Nasa maliit niyang kwarto si Amara. Nakahiga sa kama pero hindi makatulog. Ang masalita ni Mrs. Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang magiging mausisa. Ngunit paano siya hindi magiging mausisa sa isang bahay na puno ng lungkot? At doon niya narinig muli ang hikbi. Katulad ng hikbi na narinig niya kapon. Ngunit ang gayon, mas malakas, mas desperado. Galing ito sa dulo ng pasilyo. Mami. Mami. Ang boses ng maliit na bata, si Bea, ay parang punyal na tumusok sa puso ni Amara. Naalinlangan siya, naalala niya ang babala. Ngunit ang pag-iyak ay nagpatuloy, puno ng sakit at pangungulila. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ang tunok. Ang kanyang mapa ay halos walang ingay sa makapal na karpet. Ang pinto ng kwarto ni Bea ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya sa loop. Nakita niya ang maliit na bata na nakaupo sa gitna ng malaking kama. Yakap-yakap ang kanyang matuhot habang umiyak ng walang tigil. Walang sinuman ang kasama niya. Pumasok si Amara sa loop. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Huwag mausisa," sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. "Tulungan mo siya," sabi naman ng isa pa. Umupo siya sa gilid ng kama. "Bea?" Mahinang tawag niya. Nagangat ng tingin ang bata. Ang mukha ay basang-basang ang luha. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkalito. Hindi alam ni Amara ang gagawin. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Kapag ang kanyang nakababatang kapatid ay umiyak nun sa bantayan. Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang kanta, isang oyayi sa kanilang lengguaheng Bisaya. Ang himig ay simple, at ang mga salita ay tungkol sa tahimik na dagat at mga bituin sa langit. "Dandansoy, biyaanta ikaw, pauli ako sa payag." Habang kumakanta siya,
Dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Bea. Ang maliliit nitong balikat ay tumigil sa pagyanig. Ang mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. Punong pagtataka. Inilahat ni Amara ang kanyang kamay. Nakatubili si Bea sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong gumapang palapit at yumakap sa kanya. Naramdaman ni Amara ang maliit na katawan nito na nangingini pa rin. Hinaplos niya ang likod nito, patuloy sa kanyang mahinang pagkanta. Hindi nagtagal. Naramdaman niya ang pagbigat ng bata sa kanyang mabraso. Nakatulog na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang tumapa siya sa mansyon, isang tunay na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Itinaboy ang lamig na kanina pa niya nararamdaman. Buong ingat niyang inihiga ang bata sa kama, tila isang babasaging bagay na ayaw niyang mabasag. Kinumutan niya ito ng dahan-dahan at inayos ang isang hiblangang buho na tumatakip sa mukha nito. Napatingin siya sa payapang mukha ni Bea. Nawala na ang lungkot sa mukha nito, napalitan ngang kapayapaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara na may nagawa siyang tama, isang maliit na tagumpay sa gitna ng malamig na kahariang ito. Huminga siya ng maluwag at dahan-dahang tumalikot, maingat sa bawat hakbang para hindi makalihan ng ingay. Kailangan na niyang bumalik sa kanyang kwarto bago pa may makakita sa kanya. Ngunit sa kanyang pagharap sa pinto, natigilan siya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa may pintuan si Sir Miguel. Hindi siya galit. Hindi siya nakasigaw. Nakatayo lang siya ron. Ang anino niya ay humahaba sa sahig ng kwarto. Ang kanyang muha, na laging tila inukit sa yelo, ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi sa galit, kundi sa isang ekspresyon na hindi niya mabasa, isang halongang matinding pagkagulat at isang bagay pa, isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita sa mukha nito. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Huli siya. Nilabak niya ang pinakamahalagang utos ni Mrs. Elena. Ito na ba ang katapusan niya? Papalayasin na ba siya sa gitnang gabi? Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Siya, na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto, at ang amo niya, na nakatingin sa kanya na parabang nakakita ito ng isang multo. Natigilan si Miguel. Ang masalitang handa na niyang sabihin para paalisin ang babae ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Ang dapat niyang maramdaman ay galit, pagtrespas, paglabag sa mga patakaran. Isang estranghero sa kwarto ng kanyang anak sa gitna ng gabi. Ngunit hindi galit ang naramdaman niya. Ito ay pagkalito, isang matinding pagkalito. Nakatayo siya ron, sa dilim ng pasilyo, nakatingin sa eksenang hindi niya sukat akalaing makikita. Ang babaeng iyon, ang bagong kasambahay na si Amara, ay nakatayo sa tabi ng kamang kanyang bunsong anak. At si Bea, ang kanyang Bea na hindi mapatahan ng sinuman, hindi ng yaya, hindi ni Mrs. Elena, at lalong hindi niya ay mahimbing na natutulog, na may bakas pa ng matuyong luha sa pisngi. Paano? Ang tanong ay umaling-aungaw sa isipan ni Miguel. Paano niya nagawa iyon? Ilang gabi na siyang nagigising sa pagiyak ni Bea. Ilang gabi na siyang nakatayo sa labas ng pintong ito. Hindi alam ang gagawin. Nararamdaman ang pamilyar na kirot ng kawalan ng kakayahan. Isang pakiramdam na nagsimula nung araw na nawala si Clarissa. Ngunit ang gabing ito ay iba. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Mayroon itong kapayapaan. At pagkatapos ay naalala niya
ang kanta. Bago niya pa makita ang eksena, narinig na niya ang himik mula sa pasilyo. Isang oyayin na hindi pamilyar, ngunit ang lambing nito ay tumagos sa mapader, sa kanyang balat, hanggang sa isang sulok ng kanyang puso na matagal na niyang isinara. Pauli ako sa payag. Napapikit siya ng mariin. Sa isang iglap, wala na siya sa madilim na pasilyo ng 2025. Nasa ibang panahon siya, sa ibang kwarto. Nakikita niya si Clarissa, nakaupo sa gilid ng kama, kinakantahan ang isang sanggol na si Bea. Iba ang kanta, isang Ingles na lulabi, ngunit pareho ang lambing. Ang ngiti ni Clarissa noon ay maningning, ngunit kung titingnan mong mabuti, ang kanyang mata. Mayroon ng bakas ngang lungkot doon, isang anino na hindi niya pinansin. O marahil, pinili niyang huwag pansinin. Huwag kang makalala, Michal, sabi ni Clarissa sa alala. Kahit anong mangyari, alagaan ko sila. Isang kasinungalingan. O marahil, isang pangakong hindi niya na kayang tuparin. Idinilat ni Miguel ang kanyang mga mata. Ang alaala ay naglaho, ngunit ang kirot ay nanatili. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang kamao sa kanyang tagiliran. Ngayon, ang babaeng ito, isang estranghero mula sa probinsya, ay nagtagumpay kung saan siya at ang buong mundo niya ay nabigo. Tumikhim siya, isang mahinang tunok, pero sapat na para basagin ang katahimikan. Nakita niya ang pagkatakot sa mga mata ni Amara. Ang pagbabago sa mukha nito mula sa payapang ngiti patungo sa purong sinda. Bigla itong naging maliit at walang kalaban-laban, na parabang isang ibon na nakulong. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang ibalik ang pader sa pagitan nila. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses niya ay lumabas na mas matigas at mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Esa, narinig ko po siyang umiyak. Nautal na sagot ni Amara, ang mamata ay nakayuko sa sahig. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Putol niya sa sasabihin nito. Hindi na kayang tingnan pa ang mukha nito. Tumalikot siya at nagsimulang maglakad palayo. Bago pa may masabi siyang hindi dapat. Kinabukasan, sinubukan ni Miguel na kalimutan ang nangyari. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati, ngunit may nagbago na. Sa kanyang opisina sa bahay, habang nag-ayos ngang mapapeles, hindi niya mapigilang buksan ang monitor para sa mga security camera. Isang ugali na ginagawa niya para masigurong mayos ang lahat, ngunit ngayon, may partikular siyang hinahanap. Itinutok niya ang kamera sa kusina. Nakita niya si Sofia na aksidenteng natatapon ng isang kahon ng cereal sa sahig. Nakita niya ang pagkadismaya na dumaan sa mukha ni Amara, ngunit mabilis itong napalitan ng isang buntong hininga, walang galit, walang reklamo. Kumuha lang ito ng walis at dustpan at nagsimulang maglinis. Pagkatapos, lumuhod ito sa tabi ni Sofia at may ibinulong. Nakita ni Miguel na tumawa ang kanyang anak na si Sofia. Isang tunay, masayang tawa. Inilipat niya ang kamera sa hardin. Nakita niya si Luis na nagbabasa sa isang bench. Dumaan si Amara. May dalang isang baso ng lamig na juice. Inilapa niya ito sa tabi ni Luis nang walang sinasabi at akmang alis na, ngunit bago siya makalayo, nagsalita si Luis. Hindi niya marinig ang sinabi nito, pero nakita niyang huminto si Amara at sumagot. Nag-usap sila. Isang maikling pag-usap lang, ngunit para kay Miguel, ito ay isang milagro. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang nga anak. Ang pader na akala niya ay proteksyon, ay dahan-dahang sinisira ng babaeng ito. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Pinatay niya ang monitor. Hindi niya na kayang manut pa. Ang pagiging mausisa ay isang emosyon na hindi niya
pinahihintulutan sa kanyang sarili, ngunit naroon ito, lumalaki sa loop niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mrs. Elena. Mrs. Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay formal at direkta. Mula ngayon, gusto kong si Amara na ang pangunahing mag-asikaso kay Bea. Ang pagkain niya, ang pagpapatulog sa kanya, lahat. Narinig niya ang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Masusunod po, Sir Miguel. Pagkababa niyang tawag, tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa malawak niyang hardin. Ito ay isang lohikal na desisyon, isang praktikal na solusyon sa isang problema. Iyon lang iyon. Sinasabi niya yon sa kanyang sarili, paulit-ulit. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigas ng kanyang panga. Isabella. Nag-alinlangan siya bago sagutin. Miguel? Sabi ngang isang boses sa kabilang linya. Ang boses ay matamis, ngunit para kay Miguel, may lason itong dala. Isabella, sagot niya. Sinisikap na panatilihing neutral ang kanyang tono. Kuya Miguel, nabalitan ko lang. May bago ka raw katulong? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pahiwatig. I just want to make sure the kids are okay. Dadalaw ako sa Sabado para kamustahin sila. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi mo kailangang gawin yan. Mayo sila. Isang matamis na tawa ang narinig niya. Of course they are. Pero mas mabuti nang makasiguro, di ba? See you on Saturday. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Nakatitik si Miguel sa kanyang cellphone. Isang masamang premonisyon ang biglang gumapang sa kanya. Ang maliit na kapayapaan na nagsimulang sumibol sa kanyang tahanan ay malapit ng masubok. Lumipas ang maaraw at isang bagong ritmo ang nabuo sa loob ng mansyon. Ang desisyon ni Sir Miguel na ipagkatiwala sa kanya, si Bea ang naging tulay ni Amara. Hindi na siya isang anino lamang na naglilinis sa mga sulok. Mayroon na siyang malinaw na papel sa buhay ng mga bata. Ang pag-alaga kay Bea ang naging pinakamadaling bahagi. Ang maliit na bata ay naging anino niya, laging nakasunot, laging may hawak sa dulo ng kanyang damit. At sa bawat gabi, ang oyay mula sa bantayan ang nagiging hudyat ng kapayapaan sa kwarto nito. Wala nang hikbi sa gitna ng gabi. Ang mas malaking hamon ay si Sofia. Isang hapon, nakita ni Amara si Sofia na nakaupo sa sahig ng sala, napapaligiran ng mga bolang styrofoam, kartolina at pandikit. Ang mukha nito ay nakasimangot at malapit ng umiyak. Anong problema, Sofia? Malumanay na tanong ni Amara. It's due tomorrow. Inis na sagot ng bata. Itinuturo ang gulo sa sahig. My solar system project. Papa said he would help me, but he forgot. He's always in a meeting. Nakita ni Amara ang pamilyar na kirot ng pagkabigo sa mga mata ng bata. Umupo siya sa sahig sa tabi nito. Gusto mo? Tulungan kita. Alok niya. Tiningnan siya ni Sofia mula ulo hanggang paa. Marunong ka ba nito? May pagdududang tanong nito. Ngumiti lang si Amara. Sa probinsya, kapag gabi at walang kuryente, ang nga bituin at ang buwan lang ang ilaw namin. Baka may alam ako ng kaunti. Nagatubili si Sofia, ngunit ang desperasyon ay mas matimbang. Sige na nga. Makasama silang nagtrabaho. Ginamit ni Amara ang kanyang pagiging maparaan. Ang aro ay isang lumang bola ng basketball. Ang planeta ay mabolang styrofoam na maingat nilang pininturahan. Habang nagtatrabaho, nagsimulang makwento si Amara. Hindi tungkol sa siyensya mula sa libro, kundi tungkol sa makwento ng mga mangingisda sa bantayan kung paano nila ginagamit ang mga bituin para malaman ang daan pauwi. Hindi na malayan ni Sofia, nagsimula na siyang magtanong. At maya-maya, tumatawa na siya ng malakas ng aksidenteng mapinturahan ni Amara ang sarili nitong ilong ng
kulay asul para sa planetang Earth. Kinagabihan, natapos nila ang proyekto. Isang magulo pero masayang modelong solar system. It's beautiful. Bulong ni Sofia. Ang mga taay nakniningning sa pagkamangha. Tumingin ito kay Amara. Thank you, Ate Amara. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong ate. Ang pader sa paligid ni Luis sa kabilang banda ay mas mataas at mas makapal. Hindi niya ito pinapansin, ngunit hindi na rin ito kasing sungit ngang dati. Isang araw, habang pinapatulog niya si Bea sa pamamagitan ngang pakukwento tungkol sa mga isda sa kanilang isla, naramdaman ni Amara na may nakikinig sa may pintuan. Nang matapos siya, nakita niya si Luis na nakukunwaring may inaabot sa isang estante malapit doon. Tutubang, may mga isda na lumilipad doon? Tanong nito, halos pabulong, hindi nakatingin sa kanya. Napangiti si Amara. Oh, tinatawag namin silang bolador. Kapag nakikita namin sila, ibig sabihin maganda ang panahon. Tumango lang si Luis at mabilis na umalis. Isang maliit na hakbang. Pero para kay Amara, para na itong isang malaking talon. Ang tunay na pagbabago ay nangyari noong isang Sabado ng hapon. Dahil sa pagkabagot, nagpasya si Amara na turuan ang nga bata na gumawa ng puto, isang paborito niyang kakanin. Sa simula, si Bea at Sofia lang ang interesado. Ngunit hindi nagtagal, lumapit na rin si Luis, na kuryo sa amoy at sa tawanan ng kapatid niya. Di nagtagal, ang malinis na kusina ay naging isang battlefield ng harina at asukal. Si Sofia ay may harina sa kanyang buhok. Si Bea ay may sokolate sa pisngi. At si Luis, sa unang pagkakataon, ay nakangiti habang hinahalo ang masa. Sa gitna ng masayang kaguluhan, hindi nila namalayan ang pagdating ni Sir Miguel. Tumayo siya sa may pintuan ng kusina. Nakasuot pa rin ng kanyang office suite. Ang briefcase ay nasa kamay pa. Natigilan siya. Ang kanyang mamata ay lumipat mula sa tumatawang si Bea, sa nakangiting si Luis, sa madungis pero masayang si Sofia, at sa wakas, sa kanya. Huminto ang pagtawa ni Amara. Inaasahan niya ang galit, ang paksawi dahil sa dumi. Pero walang galit sa mukha ni Sir Miguel. Ang naroon ay ang parehong ekspresyon na nakita niya sa kwarto ni Bea noon, isang matinding pakagulat. Na parabang nakakita siya ngang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan na posible pala. Isang bahay na punong buhay. Isang ngiti, isang maliit. Halos hindi kapansin-pansing ngiti ang sumilay sa gilid ngang kanyang menggalabi bago ito mabilis na nawala. Linisin ninyo yan pagkatapos, sabi lang nito, ngunit ang boses niya ay walang lamig. Pagkatapos ay tumalikot na ito at umakyat sa hagdan. Naiwan si Amara na nakatayo ron. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang sandaling iyon ang naudyok sa isa pang sandali makalipas ang ilang araw. Inutusan siya ni Mrs. Elena na ayusin ang mga libro sa mini library. Habang inaabot niya ang isang makapal na libro sa pinakamataas na estante, biglang dumulas ang kanyang paa sa maliit na hagdanan. Ay! Sigaw niya, handa nang bumagsak sa sahig. Ngunit hindi siya bumagsak. Isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang kanyang likod ay napasandal sa isang matigas na dibdib. Ang amoy ng mamahaling pabango at kapal ay biglang pumuno sa kanyang masentido. Dahan-dahan siyang nakangat ng tingin. Ang mukha ni Sir Miguel ay ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Nakita niya ang bawat detalye, ang kanyang makakapal na kilay, ang kanyang matangos na ilong, ang kanyang mata na kulay itim na kape, na ngayon ay nakatitik ng diretso sa kanya. Sir, bulong niya, hindi makahinga. Naramdaman niya ang pagipit ng hawak nito sa kanyang baywang. Mag-ingat ka, sabi nito. Ang boses ay mababa at bahagyang paos.
Ang mundo sa paligid nila ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Ang sandali ay tumagal ng ilang segundo, pero para sa kanya, ito ay isang kawalang hanggan. Bigla, para silang natauhan. Mabilis siyang binitawan ni Sir Miguel at humakbang paatras. Inayos ni Amara ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay nag-iinit sa hiya. Salamat po, sabi niya. Hindi makatingin dito. Hindi ito sumagot. Mabilis itong tumalikot at lumabas ngang library. Iniwan si Amara na nanginginig at gulong-gulo ang isipan. Kinailangan ni Amara ng ilang araw para pakalmahin ang kanyang sarili, para kumbinsihin ang sarili na walang ibig sabihin iyon. 1 linggo pagkatapos nun, inutusan siya ni Mrs. Elena na linisin ang isang maliit na bodega sa dulong pasilyo sa ikalawang palapag, isang kwartong laging nakasara at hindi pinapansin. Ang bodega ay puno ng lumang gamit, natatakpan ng puting tela at alikabok. Habang nagpupuna siya ng isang lumang aparador, may nahulog mula sa likod nito. Isang maliit na tunong ng metal sa sahig. Yumuko siya para pulutin ito. Hindi ito isang malaking bagay, isa lang itong maliit na susi. Luma na, gawa sa tanso, at may kakaibang disenyo sa dulo. Hindi ito mukhang susi para sa alinmang pinto sa mansyon. Hinawakan niya ito. Malamig ito sa kanyang palat, ngunit mayroon itong kakaibang bigat. Isang pakiramdam na ito ay mahalaga. Tinitigan ni Amara ang susi. Ang babala ni Mrs. Elena ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Huwa kang magiging mausisa. Ngunit habang nakatitik siya sa maliit at misteryosong susi sa kanyang palat, naramdaman niya ang isang hindi mapigilang tawag. Ang susi na ito ay para sa isang bagay na nakatago, isang sikreto. At hawak niya ito sa kanyang mga kamay. Alam na alam ni Miguel ang tunog ng sasakyan ni Isabela. Ito ay may isang partikular na ugong magarbong, makinis at demanding. At sa pagpasok nito sa gate ng kanyang mansyon, naramdaman niya ang pagtayo ng mabalahibo sa kanyang batok. Dumating na ang anino. Sinalubong niya ito sa may pinto. Isang obligasyon na matagal na niyang kinamumuhian. Lumabas si Isabela mula sa kanyang kotse. Nakasuot ng isang puting damit na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Kamukhang-kamukha niya si Clarissa. Ngunit kung saan ang mamata ni Clarissa ay may lambing, ang kay Isabela ay may talas. Kuya Miguel, bati nito. Isang matamis na ngiti sa mga labi na hindi kailanman umaabot sa kanyang nga mata. Hinalikan siya nito sa pisngi. Isang malamig na dampi. Isabela, sagot niya. Ang tono ay pilit na pinapanatiling pantay. Pumasok ito sa loob. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok na para bang naghahanap ng alikabok o anumang kamalian. At dun, sa may paanan ng hagdan, nakatayo si Amara, bahagyang nakayuko, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang mga mata ni Sabeja ay agad na napunta kay Amara. Ang ngiti nito ay lumawak. So, this is the new girl, sabi ni Isabela. Ang boses ay parang pulot-pukyutan. Lumapit ito kay Amara. Ikaw si Amara, tama? Opo, ma'am, sagot ni Amara. Ang boses ay halos pabulong. Inabot ni Isabela ang isang maliit na paper bag na dala nito. I brought you something. A small welcome gift. Binuksan ito ni Amara at inilabas ang isang mamahaling silk scarf. Halatang nagulat si Amara sa regalo. Naku, salamat po. Hindi na po sana kayo nag-abala, sabi nito ng may tunay na pasasalamat. Ngumiti si Isabela. Wala yon? Mahilig din magbigay ang ate Clarissa ko sa mga taong tumutulong sa kanya. Naramdaman ni Miguel ang pagipit ng kanyang panga. Isang bihasang suntok na inihatid ng may ngiti.
Isang paraan para ipalala kay Amara ang kanyang lugar, isang katulong tulad ng iba pa nun. Nakita niya ang bahagyang pagkalito sa mukha ni Amara na halatang hindi nakuha ang nakatagong kahulugan. At sa hindi malamang dahilan, nainis si Miguel para sa kanya. Ang buong hapon ay isang pagsubo sa pasensya ni Miguel. Nakikita niya si Isabela na parabang isang reyna na nag-iinspeksyon sa kanyang kaharian. At sinisiguro nitong may parating ang kanyang mensahe. Habang dumadaan siya sa sala, nakita niya si Isabela na kausap si Luis. Nakakba ito sa kanyang panganay. Ang bibig nito ay malapit sa tainga ng bata. Hindi niya marinig ang lahat. Ngunit narinig niya ang masalitang mommy mo at tandaan mo lagi. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Luis. Ang bahagyang pagiging bukas na nagsimulang ipakita nito sa mga nakaraang linggo ay biglang nagsara. Napalitan ng pamilyar na pagiging seryoso at alerto. Isang galit ang nagsimulang umakyat sa lalamunan ni Miguel. Sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan ni Amara. Ang hapunan ang naging pinakamasaklap. Sa mga nakaraang araw, ang hapag-kainan ay nagsimulang makaroon ng buhay. Nag-usap na sina Sofia at Bea. Paminsan-minsan ay sumasagot na si Luis. Ngunit ngayong gabi, pumalik ang yelo. Clarissa love this adobo recipe, sabi ni Isabela habang isinusubo ang pagkain. Naalala mo ba, Kuya Miguel? Pinagluto ka niya nito noong unang beses kang pumunta sa bahay. Hindi sumagot si Miguel. Itinuan niya ang pansin sa kanyang pagkain. Sofia, akit tayo sa kwarto ni Mami mamaya ha? Titignan natin ang mga damit niya. I'm sure she would have loved for you to see them. Patuloy nito. Bawat pagbanggit sa pangalan ni Clarissa ay parang isang bato na ibinabato sa tahimik na tubig. Lumilikhang ang along ng tensyon at kalungkutan. Tumingin si Miguel kay Amara. Nakayuko lang ito, tahimik na kumakain, na parabang gusto niyang maging invisible. Nakita niya ang sakit sa paraan ng pahawak nito sa kanyang mga kubiertos. Hindi na niya natiis. Isabela, kumain ka na lang. Tumingin ito sa kanya. Nagpapanggap na nagulat. I'm just reminiscing, kuya. Is there something wrong with remembering my sister in her own home? Pagkatapos ng hapunan, kailangan ni Miguel ng hangin. Lumabas siya sa hardin, ang lugar kung saan madalas siyang nag-isip. Ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang nagpakalma sa kanya. At doon, nakita niya si Amara. Nakatayo malapit sa mga rosas, nakatingin sa malayo, ang mga balikat ay bahagyang nakakrus. Halatang apektado ito sa nangyari. Isang bahagingang isip niya ang nagsabing pumasok na lang ulit sa loop. Huwag makialam. Ngunit ang kanyang ngapa ay kusa nang humakbang palapit dito. Hindi ito lumingon. Marahil ay hindi siya naramdaman. Huwag mo siyang pansinin, sabi ni Miguel. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat na napalingon si Amara. Ang kanyang nga mata ay nagpakita ng sorpresa. Sir? Si Isabela? Paglilinaw niya. Ganun lang talaga siya. Ito ang pinakamalapit na bagay sa isang pag-amin na kaya niyang ibigay. Isang pag-amin na nakikita niya ang laro nito. Tumango lang si Amara, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi bago ito yumuko muli. Tumayo sila ron ng ilang sandali sa katahimikan bago ito nagpaalam na papasok na. Naiwan si Miguel sa hardin. Pinapanot ang paglayo nito. Isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon ang bumalot sa kanya. Isang emosyon na ikinagulat niya mismo. Kinagabihan, paakyat na si Isabela sa guest room ng sinadya niyang dumaan. Sa pasilyo kung saan naroon ang mga kwarto, mga katulong. Bahagyang nakabukas ang pinto sa kwarto ni Amara. Mula sa siwang, nasilayan niya ang loop. Simple lang. Malinis. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon.
Sa ibabaw ngang maliit na mesa sa tabi ngang kama, sa ilalim ngang liwanag ng lampshade, may isang bagay na kumikinang. Isang bagay na gawa sa tanso. Huminto si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Dahan-dahan, na parang isang mangangaso na nakakita ng kanyang biktima. Humakbang siya palapit sa pinto, sinisigurong walang ingay ang kanyang mayapa. Itinulak niya ang pinto ng kaunti pa, sapat lang para makita ng malinaw ang nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya maaring makamali. Ang disenyo, ang kulay, ang kakaibang hugis sa dulo nito. Iyon ang susi. Ang susi na matagal na nilang hinahanap pagkatapos mamatay ni Clarissa. Ang susi na akala ni Miguel ay nawala na lang magpakailanman, na marahil ay naitapon na ni Clarissa sa kung saan. Ang susi sa pribadong opisina ni Clarissa. Ang opisina kung saan itinago ni Clarissa ang lahat. Ang kanyang majurnal, ang kanyang malihim na pag-isip, ang mapiraso ang kanyang buhay na hindi niya kailanman ibinahagi kahit kanino kahit kay Miguel. Paano? Paano napunta sa babaeng ito ang susi? Sa isang simpleng probinsyana na kararating lang? Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Ang lahat ng kanyang hinala ay biglang nakaroon ngang kumpirmasyon. Ang babaeng ito ay hindi simple. Ang babaeng ito ay hindi inosente. Ang pagiging malapit niya sa mga bata, ang pagbabago kay Miguel, lahat ng iyon ay hindi aksidente. Lahat ay plano. At ang susi na iyon ang patunay. Isinara niya ang pinto ng marahan, at sa dilim ng pasilyo, ang ngiti ni Isabela ay naging isang ngisingang tagumpay. Akala niya kailangan pa niyang mahirap para sirain ang babaeng ito. Ngunit heto, ang babae mismo ang nagbigay sa kanya ng sandata. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay para sa tamang pagkakataon na gamitin ito. Ang maliit na susi ay naging isang obsesyon. Sa loob ng ilang araw, palihim itong tinititigan ni Amara sa kanyang kwarto. Hinahawakan niya ito, nararamdaman ang lamig at bigat nito sa kanyang palat. Sa bawat hawak, tila may isang boses na bumubulong sa kanya, isang tawag na hindi niya maintindihan, pero hindi niya rin mapigilan. Ang gababala ni Mrs. Elena, ang pagbisita ni Isabella, ang tingin ni Sir Miguel. Lahat ay umikot sa isang malaking misteryo ang nakaraan ng pamilyang ito, ang multo ni Clarissa na tila naninirahan pa rin sa bawat sulok ng mansyon. At nararamdaman ni Amara sa kaibuturan ng kanyang puso na ang susi na ito ang sagot. Nakpasya siya. Gagawin niya ito. Isang hapon, habang ang mga bata ay nasa eskwela at si Sir Miguel ay nasa opisina at si Mrs. Elena ay namamalengke, tahimik ang buong mansyon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nangingini ang kanyang makamay habang kinukuha ang susi mula sa kanyang taguan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Isang maling galaw lang, isang tunog, at maari siyang mahuli. Maaring ito na ang katapusan ng trabaho niya. Ngunit ang pagiging mausisa ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Sinubukan niya ang susi sa ilang mapinto. Ang library? Hindi. Ang pinto patungo sa wine cellar? Hindi rin. Hanggang sa napunta siya sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapak. May isang pinto ron na laging nakasara. Hindi ito mukhang mahalaga, gawa lang sa simpleng kahoy, ngunit laging nakalok. Walang sinuman ang pumupunta rito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ipinasok ang susi sa keyhole. Sakto. Narinig niya ang isang malakas na klik ng pihitin niya ito. Ang tunog ay tila umaling-awngaw sa buong mansyon. Natigilan siya, pinakiramdaman ang paligid. Nang walang marinig na anumang yabag, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy nga alikabo, ng galumang papel, at isang bahagyang halimuya
ng isang pabango na matagal nang nawala. Pumasok siya at para siyang pumasok sa isang mundo na huminto sa oras. Ito ay isang opisina. Ang makasangkapan ay natatakpan ng puting kumot na nagmistulang nga multo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang siwang sa bintana na nagpapakita sa mga lumulutang na alikabok sa hangin. Isang presensya ang naramdaman niya sa loob. Isang presensya na malungkot. Naramdaman niyang ito ang kwarto ni Clarissa. Naramdaman niya na isa siyang magnanakaw, isang taong lumapastangan sa isang sagradong lugar. Dapat na siyang umalis. Dapat na niyang isara ang pinto at kalimutan ang lahat. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang mesa na hindi gaanong natatakpan. At sa ibabaw nito, sa gitna ng alikabok, ay may isang bagay, isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Hindi ito magarbo, hindi katulad ng ibang gamit sa mansyon. Mukha itong luma at simple. Mukha itong pamilyar. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ito. Sa kanyang pagdampi sa makinis ngunit may edad ng kahoy, isang kuryente ang gumapang sa kanyang nga daliri. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang maliit na silindrong metal ang nagsimulang umikot. At pagkatapos, isang himig ang nagsimulang tumugtok. Ang himig. Hindi. Hindi maaari. Ang himig na iyon. Ang oyayi na iyon. Ang matuhot ni Amara ay biglang nanlambot. Napahawa siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang maalaala ay biglang bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang ilog. Nakita niya ang kanyang itay, isang simpleng karpintero, na inuukit ang kahoy na ito sa kanilang maliit na bahay sa bantayan. Nakita niya ang ngiti ng kanyang inay nang una nitong buksan ang regalo. Narinig niya ang himig na ito na pumupuno sa kanilang bahay kubo tuwing gabi. Ang kahon ng musika na ibinenta nila para ipambili ng gamot. Ang kahon ng musika na iniyakan niya ng ilang linggo. Ang alaala ng kanyang ina na akala niya ay nawala na magpakailanman. Paano? Paano ito napunta rito? Sa mansyon ng isang bilyonaryo sa Maynila. Sa luban ni G. Pribadong silid ninyo yumaong gazawa nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luhang ng lungkot, kundi luhang ng matinding pakabigla, ng kalituhan, ng isang sakit at saya na sabay niyang nararamdaman. Kinuha niya ang kahon ng musika at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Humagulgol siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkatakpo sa isang piraso ng kanyang kaluluwa sa pinaka-imposibleng lugar. Clack! Ang tunog ng bigla ang pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Nabitawan niya ang takip ng kahon at ang musika ay biglang tumigil. Mabilis siyang lumingon, ang mukha ay basang-basang ng luha, ang puso ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo roon si Sir Miguel. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mamata ay nanalaki sa gulat. Pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mamata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa bagay na yakap-yakap niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. At bakit hawak mo yan? Para kay Miguel, ang eksena sa harap niya ay isang pagtataksil. Ang sagradong silit na ayon ang huling piraso ni Clarissa na pinanatili niyang buo at hindi nagalaw ay nilapastangan. At ang babaeng unti-unti niyang pinakakatiwalaan. Ang babaeng nakdalangang bahagyang init sa kanyang nagyayelong mundo ay nakatayo sa gitna nito.
Yakap-yakap ang pinakapribadong pag-ari ngang kanyang yumaong asawa. Ang lahat ng namumuong pag-asa at pagtitiwala sa kanyang dibdib ay biglang nakalap at naging abo. Ang kanyang takot na maging mahina at masaktan muli ay bumalik ng may buong lakas. At ang takot na iyon ay mabilis na naging isang malamig at matigas na galit. Hindi ko po. Nautal na sabi ni Amara. Ang maluha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Itong kahon, sa akin po ito dati. Sa akin po ito dati. Ang masalita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Anong klaseng kasinungalingan iyon? Ang music box na iyon ay binili ni Clarissa sa isang charity event maraming taon na ang nakalipas. Ito ay naging kanlungan nito sa mga huling araw niya. At ngayon, inaangkin ito ngang kasambahay niya? Get out, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Hindi kumilos si Amara. Tila hindi maintindihan ang sinabi niya. I said, "Get out," sigaw niya, at sa wakas ang galit ay lumabas. Nabitawan ni Amara ang kahon na para bang napaso siya. Mabilis itong yumuko, pinunasan ang kanyang maluha at halos patakbong lumabas ng silid, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Miguel na nakatayo roon, nakatingin sa music box na nasa sahig. Nararamdaman niya ang pamilyar na paghigpit ng kanyang dibdib. Ang pader na muli niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Pumunta siya sa kanyang study, pilit na pinapakalma ang sarili. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Isang pagkakamali. Ang lahat ay isang pagkakamali. Ang pagkuha sa kanya, ang pagbibigay sa kanyang responsibilidad, ang pagpayak sa kanyang sarili na makaramdam. Isang katok sa pinto ang nagpamulat sa kanya. Kuya Miguel. Pumasok si Isabela. Ang muka ay puno ng pag-alala. Anong nangyayari? Narinig ko ang sigaw mo. Ayos ka lang ba? Tumayo si Miguel at lumayo. Hindi kayang tumingin sa mga mata nito na kamukhang-kamuhangang kay Clarissa. It's nothing. Anong nothing? Lumapit si Isabela. Ang boses ay puno ng laming na alam ni Miguel ay isang sandata. It's that girl, isn't it? May ginawa ba siya? Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Umiling si Isabela na parabang nasasaktan para sa kanya. Sinabi ko na sayo, kuya, may kakaiba sa kanya. I had this feeling na hindi siya kasing simple ngang inaakala natin. Huminga ito ng malalim na parang nag-aalinlangan kung dapat ba siyang magsalita. Look, ayokong maging masama, pero nag-aalala lang ako para sa mga bata. Para sa'yo, I had my staff do a little checking. Just to be safe, you know. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang nga mata ay nanlilit. What did you do? I just wanted to know where she came from. Sabi nito, ang boses ay nagpapanggap na inosente. At may nalaman ako. May malaking utang ang pamilya niya sa probinsya dahil daw sa isang palpak na negosyo na sinimulan niya. They almost lost everything. Ang bawat salita ni Isabela ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Miguel. Ang utang, ang desperasyon, bigla, ang lahat ng kabaitan ni Amara, ang lahat ng kanyang mangiti, ang pag-alaga niya sa mga bata, lahat ay nakaroon ng ibang kahulugan. Lahat ay naging isang kalkuladong plano. Isang paraan para makuha ang loop niya, para makakuha ng para. Ang pagpasok niya sa silid ni Clarissa, malamang ay nag-research siya. Hinanap ang kanyang kahinaan. At ang music box? Isang despradong pag-angkin para lalong makuha ang kanyang simpatya. Naramdaman niyang isang matinding kirot ng pagiging tanga. Nagpauto siya. I'm sorry, Kuya Miguel. Sabi ni Isabela,
Hinahawakan ang kanyang braso. Alam kong nagsisimula ka ng magtiwala sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka ulit. Inalis ni Miguel ang kamay nito. Ang isip niya ay malinaw na. Ang desisyon ay ginawa na. Ang pader ay ganap ng nakatayo. I'll handle this, sabi niya. Ang boses ay wala ng emosyon. Kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa. Mrs. Elena, pumunta ka sa opisina ko. Pagdating ng head housekeeper, ang mautos ni Miguel ay mabilis at walang awa. Mula ngayon, si Amara ay babalik sa dati niyang gawain. Paglilinis, labores. Hindi na siya pwedeng lumapit kay Bea. Hindi na siya pwedeng magluto para sa mga bata. Hindi na siya pwedeng pumasok sa library. She's a maid. She will do her job and nothing more. Maliwanag? Nakita niya ang bahagyang gulat sa mukha ni Mrs. Elena. Ngunit mabilis itong napalitan ng profesional na pagsunod. Masusunod po, sir. Habang naglalakad si Amara sa pasilyo, pabalik sa kanyang kwarto, ang kanyang mata ay namamaga pa rin at ang kanyang puso ay basag. Isang anino ang humarang sa kanyang daraanan, si Isabella. Nakatayo ito roon. Ang matamis na ngiti ay wala na, napalitan ng isang malamig at mapagmataas na ekspresyon. Kawawa ka naman, sabi nito. Ang boses ay puno ang pang-alipusta. You flew too close to the sun. Naglabas si Isabela ng isang sobre mula sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa dibdib ni Amara. Isang seke ang nahulog mula rito. Lumapag sa sahig. Iyan, sabi ni Isabela. Itinuturo ang tsakagamit ang kanyang baba. Iyan ang halaga ng lahat ng pagmamahal na ipinakita mo. Sapat na yan para bayaran ang utang ng pamilya mo sa probinsya. Yumuko si Amara at pinulot ang tseke. Nakita niya ang napakalaking halaga na nakasulat doon. Kunin mo yan, utos ni Isabela. Ang boses ay parang bakal at umalis ka na. Bago ka pa makasira ng isang pamilya na sinira ng nga katulad mo noon. Nakatitik si Amara sa tseke na nasa kanyang paanan. Ang manumero na nakasulat doon ay sumasayaw. Sa harap ng kanyang mga mata isang halaga na kayang bumura sa lahat ng problema ng kanyang pamilya sa isang iglap. Kayang ibalik ang bangka. Kayang alisin ang hiya. Pero ang halaga ng seke ay may kasamang lason. Ang bawat zero ay isang insulto. Kunin mo yan, ulit ni Isabela. Ang boses ay matigas at walang pasensya. Dahan-dahang yumuko si Amara at pinulot ang seke. Naramdaman niya ang kinis ng papel sa kanyang nanginginig na mga daliri. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang nga mata ni Isabela. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na dignidad. Hindi po mabibili ang pagkatao ko, ma'am, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak. At sa harap ngang nagulat na mukha ni Isabela, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit, hanggang sa ang mapiraso ay naging kasing durok ng kanyang puso. Binitawan niya ang mapiraso at ang maito ay nahulog sa sahig na parang puting luha. Isang kislap ngang galit ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Ang tapang mo. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pride mo. Tumalikod ito at naglakad paalis. Ang mata ko ngang sapatos nito ay umaling-aungaw sa pasilyo na parang martilyo na pumupukpok sa huling pako ngang kanyang kabaong. Naiwan si Amara na nakatayo ron. Napapaligiran ng napiraso ng isang imposibleng solusyon. Ang masumunod na araw ay isang uri ngang impyerno na tahimik. Ang mautos ni Sir Miguel ay ipinarating sa kanya ni Mrs. Elena. Bumalik siya sa paglilinis ng mga banyo, paglalaba ng gadamit, pag-alis ng alikabo sa malugar na walang nakakakita. Naging isa na naman siyang anino. Ngunit ngayon, ang pagiging invisible ay may kasamang sakit.
Isang hapon, habang nagpupunas siya ngang isang pasamano sa pasilyo, nakita niya si Sir Miguel na papalapit mula sa kanyang opisina. Huminto ang pahinga ni Amara. Isang maliit at hangal na bahagi ngang kanyang puso ang umasa. Umasa na titingnan siya nito, kakausapin, magtatanong. Umasa na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ito sa paglakad. Dumaan ito sa harap niya. Ang mamata ay nakatingin sa malayo, na parabang isa lang siyang kasangkapan, isang bahagi ng pader. Ni hindi ito lumingon. Ang lamig na nagmumula sa presensya nito ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya iyak, hindi dito. Ang pinakamasakit na dagok ay nagmula sa lugar na hindi niya inaasahan, ngunit dapat ay nahulaan niya. Nakita niya si Luis na nag-isang nakaupo sa hardin. Ang paboritong merienda nito turon ay nasa isang plato. Dala-dala niya ito, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang maliit na koneksyon na kanilang nabuo. Luis? Mahinang tawag niya? Nag-angat ito ngang tingin. Ang mukha nito ay sarado, katulad noong unang araw niya. Wala na ang kislap ng pag-usisa, wala na ang bahagyang ngiti. Ayaw ko niyan, sabi nito. Ang boses ay malamig. Pero paborito mo to? Sabi ni Amara. Ang puso ay nagsisimulang malagutan ng hininga. Tumayo si Luis. Mas matangkat ito sa kanya ngayon. O marahil ay ganun lang ang pakiramdam niya dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Ang mamata nito ay punong galit na hindi para sa isang bata. Hindi ka ang mommy namin, sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato sa kanya. Huwag mong subukang maging siya. Natigilan si Amara. Ang mas salita ay tumagos ng malalim, tumama sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Ang kanyang self-fear complex ang pagnanais niyang ayusin ang lahat. Napagalingin ang pamilyang ito ay biglang naging isang kasalanan, isang kahangalan. Wala na siyang masabi. Tumalikod lang siya at naglakad paalis. Iniwan ang plato ngang turon sa bench na parang isang alay na hindi tinanggap. Gabi, nakahiga si Amara sa kanyang kwarto. Nakatitik sa kisame. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay isang pagod ng kaluluwa, isang pakiramdam ng pagiging ganap na talunan. Bumangon siya at kinuha ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang luma at lukot na litrato, ang kanyang pamilya. Nakangiti silang lahat. Masaya sa kanilang simpleng buhay sa bantayan. Kinuha ang litratong iyon bago ang lahat ng gulo, bago ang kanyang pagkakamali. Umalis siya sa kanila para ayusin ang isang problema. Dumating siya sa Maynila para tulungan ang isang pamilyang wasak. Ngunit ano ang nangyari? Nabigo siya. Nabigo siya sa kanyang pamilya. At nabigo siya rito. Hindi niya naayos ang kahit ano. Sa katunayan, ginawa pa niyang mas magulo ang lahat. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ang makamay na ito, na laging gustong tumulong, na laging gustong mag-ayos. Ngayon, nararamdaman niyang ang makamay na ito ay walang silbi. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumaksak. Hindi ito hagulgol. Ito ay isang tahimik na pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang taong sumuko na. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib. Dito sa Maynila, sinubukan niyang maging isang tagapagligtas, ngunit ang toto, siya ang kailangang iligtas, ngunit walang sinuman ang darating. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang lugar sa bahay na ito. Ang huling pagtitis ay tapos na. Gabi na. Ngunit si Miguel ay gising pa rin. Nakaupo sa kanyang opisina. Hindi siya makapagtrabaho.
Ang imahe ni Amara na umiyak sa silid ni Clarissa ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang bahagi niya isang maliit, desperadong bahagi ang nagsasabing baka nagsasabi itong totoo. Ngunit paano? Imposible. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Pumasok si Isabela. Ang mukha ay nagpapahaya ng isang malungkot na pag-atubili. "Kuya, I'm sorry to disturb you," sabi nito. Ang boses ay malambing. "Pero may isang bagay pa na sa tingin ko ay dapat mong makita." Sa kamay nito ay may hawak na isang piraso ng papel. Luma na ito at manilaw-nilaw. Halatang pinunit mula sa isang lumang kwaderno. "Kanina, habang nililigpit ko ang ilang gamit ni ate sa bodega, nakita ko ang isa sa mga luma niyang diary," sabi ni Isabela. "Karamihan ay nasira ng panahon, pero ang isang pahinang ito, nabasa ko." Inilapah niya ang papel sa mesa sa harap ni Miguel. Ang sulat kamay ni Clarissa, pamilyar at masakit, ang nakasulat doon. "Basahin mo," utos ni Isabela. Nag-alinlangan si Miguel, ngunit kinuha niya ang papel. Ang masalita ay medyo malabo na, ngunit nababasa pa rin. Ang kanyang patuloy na presensya ay nakakasakal. "Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga." Ang kanyang pagiging masyadong matulungin ay isang bigat na hindi ko na kayang pasanin. Sana ay umalis na lang siya. Itinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Sino ang tinutukoy niya rito? Huminga ng malalim si Isabela, na parabang ang susunod niyang sasabihin ay napakasakit. "Naalala mo ba yung dating kasambahay bago pa si Amara, yung masyadong maasikaso? Sinabi sa akin ni ate na nakakaramdam siya ng pressure dito, na parang binabantayan ang bawat galaw niya." Tumingin si Isabela ng diretso sa mga mata ni Miguel. Ang sarili nitong nga mata ay puno ng pekeng awa, hindi ba't? Ganoon din ang ginagawa ni Amara, ang pagiging masyadong matulungin. "Kuya, baka naulit lang ang kasaysayan. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari dati. Ayokong makita kang masaktan ulit dahil sa isang taong hindi mo lubos na kilala. Iyon na iyon ang huling pako, ang ebidensya." Ang masalita mula sa nakaraan ni Clarissa na binaluktot ng laso ni Isabela ay naging isang hatol sa kasalukuyan ni Amara. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa isang pattern, isang mapanganib na pattern na siya, si Miguel, ang nagpapahintulot na mangyari. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang pakiramdam na kailangan niyang putulin ang isang kanser bago pa ito kumalat. Tumayo siya. "Ako nang bahala rito." Pof. Amara Reyes. Nasa kusina si Amara. Tinatapos ang huling paglilinis. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng basahan na kanyang pinupunasan sa countertop. Ang kanyang magalaw ay mekanikal. Ang kanyang isip ay blanco. "Amara." Napapitlak siya sa boses. Lumingon siya at nakita si Sir Miguel na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay isang blankong maskara. Naglakad dito palapit. Bawat hakbang nito ay tila nagpapakalat ng lamig sa sahig. "Akala ko iba ka," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon, na mas masakit pa kaysa sa isang siga. "Nakamali ako." Naramdaman ni Amara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Mukhang ang sinumang sumusubok na ayusin ang pamilyang ito ay lalo lang itong sinisira. Patuloy ni Miguel, ang mamata ay malamig at walang awa. "Hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon." Ang bawat salita ay isang patalim. Ang kanyang mabuting intensyon ay ginawang isang krimen. Sa huli, sabi ni Miguel, huminto sa harap niya. "Lahat kayo ay may gusto lang mula sa akin." Iyon na ang huling salita. Tumalikod ito at umalis. Iniwan si Amara na nakatayo roon, hindi makahinga. Ang basahan na hawak niya ay nahulog mula
sa kanyang kamay at lumagapa sa sahig. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang nga binti ay parang gawa sa tingga. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Tapos na ang laban. Kinuha niya ang kanyang lumang bag mula sa ilalim ng kama at nagsimulang mag-impake. Ang iilan niyang damit, ang litrato ng kanyang pamilya. Walang laman ang bag, tulad ng kanyang pakiramdam. Kumuha siyang isang pirasong papel at isang panulat. Para sa mga bata, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang makamay ay nanginginig. B. Sofia. Luis. Pasensya na, kailangan na ni ate na umalis. Isang butil ngang luha ang pumatak sa papel. Binura ang tinta. Mabilis niya itong pinunasan. Nang matapos, maingat niyang tiniklop ang liham. Inilapak niya ang uniforme sa ibabaw ng kama. Hindi na niya ito kailangan. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Bea. Pinakinggan niya ang mahinang pahinga nito. Sumunod sa pinto ni Sofia. Pagkatapos sa pinto ni Luis. Hindi siya pumasok. Hindi niya kaya. Naglakad siya pababa sa malaking hagdanan. Ang kanyang anino ay sumusunod sa kanya sa dilim. Ang mansyon na dati, puno ng pag-asa para sa kanya ay isa na ngayong malaking puntot. Binuksan niya ang malaking pinto sa harap. Hindi siya lumingon. Humakbang siya palabas sa gitnang gabi ng Maynila at nilamon siyang kadiliman. Pov. Miguel de Villa. Nakatayo si Miguel sa loob ng opisina ni Clarissa. Nakatingin sa kahon ng musika na naiwan sa sahig. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang ginhawa. Ang naramdaman niya ay isang malawak at nakakatakot na kahungkagan. Kinabukasan, ang hapagkainan ay tahimik, ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng tensyon. Nakaupo ang nga bata, halos hindi ginagalaw ang kanilang pagkain. Nasaan si Ata Amara? Tanong ni Bea sa kawalan. Walang sumagot. Tumingin si Mrs. Elena kay Miguel. Ang mukha ay hindi mabasa. Biglang tumayo si Sofia. Hahanapin ko siya. Kumaripas ito paakyat ng hagdan. Ilang sandali lang, isang sigaw ang narinig mula sa itaas. Wala siya. Wala ang magamit niya. Pababa si Sofia na tumatakbo. Umiyak. May hawak na isang piraso ng papel. Ang liham. Humagulgol ito habang inaabot ang sulat sa kanyang ama. Si Bea, na nakakita sa kanyang kapatid, ay nagsimula na ring umiyak. Si Luis lang ang hindi. Tumayo siya. Ang mukha ay maputla sa galit. Naglakad siya ng diretso kay Miguel. Ang kanyang nga maliliit na kamao ay nakakuyom. Humarap siya sa kanyang ama. Ang mamata ay nag-apoy sa sakit at akusasyon. Itinaboy mo siya, di ba? Sigaw niya. Ang boses ay basak. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang lahat. Ang masalita ni Luis ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Walang sinuman ang gumalaw. Ang pagyak ni Bea at Sofia ay huminto. Napalitan ng takot. Nakatitik si Miguel sa kanyang panganay na anak. Ang galit sa mamatang ang bata ay isang salamin ng sarili niyang kabiguan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Miguel dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang totoo ang sinabi ni Luis. Siya nga ang sumirang lahat. Isa-isang tumayo ang mga bata. Si Luis, matigas ang muha. Ay inalalayan ang kanyang dalawang umiyak na kapatid paakyat ng hagdan. Iniwan nila si Miguel na mag-isa sa malawak na hapagkainan, napapaligiran ng katahimikan na mas malala pa kaysa dati. Ang buong araw ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang mansyon, na nagsimulang makaroon ng buhay at init sa mga nakaraang linggo,
ay bumalik sa pagiging isang malamig na museo. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi lang malungkot, ito ay puno ng akusasyon. Bawat sulok ay tila bumubulong ng pangalan ni Amara. Dumaan siya sa kwarto nga anak niya. Dati, naririnig niya ang tawanan, ang nga kwento, ang oyay. Ngayon, wala. Tanging isang mabigat na katahimikan ang nandun. Hindi na niya natiis. Ang kanyang mapa ay dinala siya sa isang lugar na kanina pa niya iniwasan, ang opisina ni Clarissa. Pagbukas niya ngang pinto, ang eksena ay katulad pa rin ng dati. Ang makasangkapan na natatakpan ng tela. Ang alikabok sa hangin. At sa gitna ngang sahig, kung saan ito iniwan ni Amara, ay ang kahon ng musika. Pinulot niya ito. Ang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Ang bagay na pinag-ugatan ng lahat na ito. Umupo siya sa silya sa likod ng mesa ni Clarissa, ang mesa na hindi pa niya naupuan mula nang ito'y mamatay. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mapakakamali. Ang pagkakamali niya kay Clarissa noon at ang pagkakamali niya kay Amara ngayon. Ang kasaysayan ay umulit at siya ang palaging kontrabida. Sa desperasyon, binuksan niya ang isang drawer ng mesa. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Nga lumang papel, nga panulat na tuyo na ang tinta. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay. Isang kwaderno na nakabalot sa balat. Hindi ito ang maliit na diary na alam niyang daladala ni Clarissa. Mas makapal ito, mas luma. Ito ang tunay na journal niya. Nanginginig ang makamay ni Miguel habang binubuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Clarissa ay sumalubong sa kanya. Pamilyar ngunit ngayon ay puno ng malihim. Nagsimula siyang magbasa. Ang unang pahina ay punong saya. Tungkol sa kasal nila, tungkol sa pagbubuntis niya kay Luis. Ngunit habang lumilipas ang mapahina, nagbabago ang tono. Mahal na mahal ko si Miguel, pero pakiramdam ko ay hindi niya ako nakikita. Nakikita niya ang asawa niya, ang inangang kanyang anak. Pero hindi niya nakikita ang babaeng nalulunod sa loop. Sinabi ngang doktor na postpartum depression ito. Normal daw. Ngunit bakit parang hindi? Bakit parang may isang itim na ulap na laging nakasunod sa akin? Hindi ko masabi kay Miguel. Masyado siyang busy. Masyadong maraming problema sa kumpanya. Ayokong dumakdak pa. Napahinto si Miguel sa pagbabasa. Ang kanyang pahinga ay mabigat. Depression. Hindi lang ito kasungitan. Hindi lang ito pagbabago ng mood. Ito ay isang sakit. Isang sakit na hindi niya nakita dahil masyado siyang nakatingin sa sarili niyang mundo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang puso. Binasa niya ang tungkol sa kalungkutan nito, sa pakiramdam nito ng pag-isa sa loob ng malaking bahay na ito, at pagkatapos ay natakpuan niya ang pahinang ipinakita sa kanya ni Isabela. Ang kanyang patuloy na presensya ay nakakasakal. Ngunit sa journal, may kahuktong gito. Ang kanyang patuloy na presensya ay nakakasakal. Si Tita Marche ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng payo tungkol sa pagpapalaki kay Luis. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Ang kanyang pagiging masyadong matulungin ay isang bigat na hindi ko na kayang pasanin. Sana ay umalis na lang siya at hayaan akong maging ina sa sarili kong paraan. Hindi isang kasambahay, isang kamag-anak, isang mapakialam na tiyahin. Ang kasinungalingan. Ibinagsak ni Miguel ang jurnal sa mesa. Ang katotohanan ay masakit, parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa lahat ng kanyang mapaniniwala. Si Isabela, ginamit niya ang sakit ni Clarissa. Ginamit niya ang alaala ng kanyang kapatid para manira. At siya ay nagpadala. Dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan na umayon sa kanyang
sariling takot at pagkakasala. Pinahintulutan niyang masira ang isang inosenteng tao dahil sa sarili niyang mga multo. Tumayo si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang bagong uri ng apoy. Hindi ito galit. Ito ay isang malinaw at nakakapasong kaliwanagan. Hinanap niya si Isabela. Nakita niya ito sa sala, nagbabasa ng isang magazine na parabang reyna sa kanyang trono. Hindi siya sumiga. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat sa katotohanan. Alam ko na, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang bundok. Nag-angat ng tingin si Isabela. Ang ngiti ay nagsimulang mabura sa kanyang muha. Anong sinasabi mo? Ang journal. Sabi ni Miguel. Binasa ko ang lahat. Nakita niya ang kislap ng takot sa mamata nito, ngunit mabilis itong nawala. Kuya, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Protektahan ako? Putol ni Miguel. Ang boses ay nanatiling kalmado ngunit punong pait. Ginamit mo ang alaala niya, Isabela. Ginamit mo ang sakit niya para saktan ang iba. Sa tingin mo ba yan? Ang gugustuhin niya? Hindi nakasagot si Isabela. Ang pamilyang ito, wasa na ito bago pa dumating si Amara. Sabi ni Miguel, sa wakas ay inaamin ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan at sinubukan niyang buuin. Pero winasak natin siya. Huminga siya ng malalim. Gusto kong umalis ka na. Ngayon na. Pero kuya, umalis ka na. Ulit niya. At sa pagkakataong ito, may bakal na sa kanyang boses. Isang pinal na hatol. Walang nagawa si Isabela kundi tumayo at kunin ang kanyang bag. Habang dumadaan ito sa harap niya, ang mukha nito ay puno ng galit at pagkatalo. Nang makalas na ito, pumalik si Michael sa opisina ni Clarissa. Kinuha niya ang kahon ng musika mula sa mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumuktok ang pamilyar na himig. Ang himig na nagpatulog kay Bea. Ang himig na nagmula sa isang malayong isla. Ang himish ni Amara. Pinatay niya ang musika at kinuha ang kanyang cellphone. Nagbukas siya ang isang app at nagsimulang mag-type. Flight search, Manila to Cebu. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang alat ng hangin dagat ang unang bumati kay Amara tuwing umaga. Iyon ang amoy ng kanyang tahanan. Isang amoy na matagal niyang kinalimutan sa loop ng malamig at artipisyal na hangin ng mansyon sa Maynila. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin niya ang siyudad. Ang maunang araw ay puno ng hiya at pag-iwas. Ngunit ang kanyang pamilya, kahit na nasaktan, ay tinanggap siya ng walang tanong. Ngayong hapon, nakaupo siya sa dalampasigan kasama ang kanyang ama, si Mang Lito. Ang kanilang makamay ay abala sa pag-ayos ng isang punit na lambat. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na katulad. Nang dati hindi na ito puno ng pagkadismaya. Ito ay isang katahimikan ng pagunawa, ng pagilom. Naramdaman ni Amara ang kaliw sa makamay ng kanyang ama habang inaabot nito ang isang piraso ng tali. Ang makamay na ito ang bumuhay sa kanila. Ang makamay na ito ang gumawa ng kahon ng musika. Itay, basak niya sa katahimikan. Inay. Nakaupo ang ina niya sa di kalayuan. Nakayos ngang maisdang ibibilat. Lumingon ito. Huminga ng malalim si Amara. Ako po ang nagkamali. Dahil sa akin, halos mawala ang lahat. Pasensya na po. Ang masalita ay mahirap sabihin, ngunit sa paglabas nito sa kanyang bibig, isang malaking bigat ang nabunot sa kanyang dibdib. Lumapit ang kanyang ina at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mahalaga ay nandito ka na, anak. Ang mahalaga ay buo tayo. Sama-sama po nating babayaran ang utang, sabi ni Amara, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay hindi na desperado, ito ay puno ng determinasyon.
Hindi na siya isang tagapagligtas na sinusubukang akuin ng mundo. Isa na siyang anak, isang bahagi ng isang pamilya na magtutulungan. Sa masandaling iyon, sa gitna ng amoy ngang dagat at ng init ng araw, naramdaman ni Amara ang isang uri ngang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang sakit ay bumabalik. Hindi ito matalim, kundi isang mapurol na kirot sa kanyang puso. Ang alaala ng isang malamig na boses, ang alaala ang tatlong bata, ang alaala ng mga matang kulay kape na tumingin sa kanya na parabang isa siyang basura. Pilit niyang iwinawaksi ang maito. Isa na lang iyong masamang panaginip. Isa na lang iyong kabanatang buhay niya natapos na. Pof, Miguel de Villa. Ang init. Iyon ang unang naramdaman ni Miguel. Pagbaba niya ng eroplano sa Cebu. Isang mainit at malakit na hangin na dumikit sa kanyang mamahaling suit. Ang mundo niya sa Maynila ay laging kontrolado ng aircon. Dito, ang init ay toto at hindi maiwasan. Isang oras sa taxi, 2 oras sa barko, at isa pang biyahe sa isang maingay na tricycle ang nagdala sa kanya sa isla ng Bantayan. Habang lulan ng tricycle, pinakmasdan ni Miguel ang paligid. Mga simpleng bahay na gawa sa kahoy, mga batang naghahabulan sa daan na walang sapin sa paa, ang matinding sikat ng araw. Ang lugar na ito ay isang ibang planeta kumpara sa Dasmariñas Village. Bumaba siya sa sentro ng bayan. Ang kanyang leather na sapatos ay lumubog sa buhangin. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng itim na suit, sa gitna ng isang isla na puno, ng mga mangingisda at mga turista, mukha siyang tanga. Yakap niya ang isang maliit na paperback. Sa loob nito ay ang kahon ng musika. Ang tangi niyang koneksyon sa babaeng hinahanap niya. Ang tangi niyang pag-asa. Lumapit siya sa isang tindahan kung saan may ilang malalaking nag-inuman ng soft drinks. "Excuse me," sabi niya. Tumingin ang maito sa kanya. Ang mamata ay puno ngang peg-usisa. "Nahahanap po akong isang pamilya." Respo ang apelyido, sabi ni Miguel, nararamdaman ang kaba sa kanyang boses. Paano kung hindi nila kilala? Paano kung nakamali siya ngang lugar? Maraming Reyes dito. Nong, sabi nga isa sa mga lalaki, isang matandang mangingisda na kulubot na ang balat sa sikat ng araw. Sinong Reyes ba ang hanap mo? Ang tatay po ay si Lito, isang karpintero at mangingisda. Nakatinginan ang malalaki, tila may naintindihan sila. Ang tingin nila kay Miguel ay nagbago, naging mas maingat. Si Lito na tatay niya Mara. Tanong Giza pa, mas bata. Tumango si Miguel, ang puso niya ay biglang kumabo ng mas mabilis. Oh, si Amara Reyes. Itinuro ngang matandang mangingisda ang isang maliit na daan na papunta sa dalampasigan. Diretsuhin mo lang yan. Sa dulo niyan, may bahay na asul ang pintura. Dun sila nakatira. Pero wala sila diyan ngayon. Nasa tabing dagat sila. Nag-ayos ngang lambat. Salamat po, sabi ni Miguel. Isang tunay na pasasalamat ang naroon sa kanyang boses. Sinundan niya ang daan. Bawat hakbang ay mas nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang init, ang alikabok, ang matingin ng mataong nadaraanan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na lumusop sa isang lugar na hindi para sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya. At doon, nakita niya ang malawak na asul na karagatan, ang puting buhangin, at sa di kalayuan may 3 tao, isang matandang lalaki at 2 baba, makakasamang nag-ayos ng isang malaking lambat. Uminto si Miguel. Nakilala niya agad dito. Kahit nakatalikod, kahit nakasuot lang ng simpleng dastratang buhok ay nakatali lang. Alam niyang si Amara iyon
Ang paraan ngang pagtayo niya, ang paraan ngang paggalaw niya, ngunit mayroon ding nagbago. Dito, sa kanyang mundo, mukha siyang mas malakas, mas buo, mukha siyang kabilang. Nakatayo lang siya roon ng ilang minuto, hindi alam kung paano sisimulan. Ano ang sasabihin niya? Sorry, masyadong simple. Bumalik ka na, masyadong makasarili. Huminga siya ng malalim. Niyakap ng mahigpit ang paperback na naglalaman ng kahon ng musika at nagsimulang maglakad. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa buhangin sa bawat hakbang. Na para bang ang Islam mismo ay sinusubukang pigilan siya. Pov, Amara Reyes. Tapos na ang hapon. Ang araw ay nagsisimula ng bumaba. Pinipintahan ang langit ng kulay kahel at rosas. Tumayo si Amara at pinakpak ang buhangin sa kanyang duster. Tumulong siyang buhatin ang naayos na lambat pabalik sa kanilang bahay. Pagkatapos, bumalik siya sa dalampasigan. Ito ang paborito niyang oras. Ang paglubog ng araw, ang paghinto ng lahat, ang oras para huminga. Nakatayo siya roon, nakaharap sa dagat, hinahayaan ang malamig na hangin na haplusin ang kanyang mukha, pinikit niya ang kanyang mata, sinusubukang isipin na wala ng ibang lugar sa mundo kundi ito. Ngunit may narinig siya. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na ito. Ang tunog nga ngayabak sa buhangin. Hindi ito ang tunog ng sinalas. Ito ay mas mabigat, mas formal. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na pinilit na niyang ibaon sa limot, ngunit hindi niya kailanman nagawa. Amara. Ang boses ay mahina, halos isang bulong, at nanginginig. Nanigas si Amara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, pagkatapos ay kumabo, nang napakabilis na halos hindi na siya makahinga. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumingon na parang sa isang panaginip. At dun, nakita niya siya. Nakatayo sa dalampasigan ng bantayan si Miguel de Villa. Ang buhok niya ay magulo dahil sa hangin. Ang kanyang itim na suit ay nalukot na. At ang kanyang mukha. Ang mukha niyang laging matigas na parang yelo, ngayon ay basag. Ang kanyang mamata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita, isang halongang matinding sakit, pagsisisi, at isang desperadong pagsusumamo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na paperback. At sa loob nito, alam ni Amara kung ano ang laman. Ang kahon ng musika, ang simula at ang katapusan ng lahat. Nakatayo sila roon, sa gitna ng dalampasigan na nagugnay sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Ang papalubo na araw ay nakpinta sa mukha ni Miguel, nga kulay na hindi pa nakikita ni Amara, dati isang halong pagsisisi at isang hilaw na kahinaan. Para kay Amara, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang haringang yelo mula sa mansyon. Isa siyang lalaking naliligaw na tumawid sa isang karagatan para hanapin ang daan pauwi. Si Miguel ang unang bumasak sa katahimikan. Hindi siya humakbang palapit. Nanatili siya sa kanyang lugar na para bang alam niyang wala siyang karapatan. Hindi ako naparito para hingin na bumalik ka, simula niya. Ang boses ay basak at puno ngang isang sakit na ngayon lang narinig ni Amara. Naparito ako para sabihin ang totoo. Ang katotohanan dapat ay sinabi ko na nun pa. Ang katotohanan ako mismo ang kinatakutan. Tumingin ito sa malayo sa papalubog na araw na para bang inuungkat ang isang multo. Ang asawa ko, si Clarissa. Hindi siya namatay sa isang simpleng aksidente. Huminga siya ng malalim at nang muli siyang tumingin kay Amara, ang mamata niya ay nagsimulang mamasa. Nagpakamatay siya, Amara. Matagal na siyang may depression pero hindi ko nakita. O marahil, ayaw kong makita. Masyado akong abala sa trabaho, sa pagbuo ng isang imperyo na hindi ko namalayang
Ang sarili kong kaharian sa bahay ay unti-unti nang gumuho. Ito ang unang beses na nakita ni Amara si Miguel na umiyak. Hindi ito isang malakas na pahagulgol, isang tahimik na pagpata lamang ng luha mula sa isang lalaking matagal nang itinago ang lahat. Dinala ko ang pagkakasalan na iyon araw-araw, patuloy niya. Kaya ako nagtayo ng mapader. Akala ko, kung kokontrolin ko ang lahat, kung hindi ako magpapakita ng emosyon, mapoprotektahan ko ang nga anak ko. Ang toto, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. At nang dumating ka, sinimulan mong gibayin ang mga pader na iyon. Nagdala kang liwanag. At natakot ako. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Isang paglalatag ng lahat ng kanyang nabasak na piraso sa paanan ni Amara. Naniwala ako sa makasinungalingan ni Isabela dahil mas madaling maniwala sa kanila kaysa harapin ang katotohanan na ako ang may kasalanan. Mas madaling gawin kang kontrabida kaysa aminin na ako ang halimaw sa kwentong ito. Patawarin mo ako, Amara. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako dahil ginawa kitang biktima ng mamulto ko. Hindi siya humingi ngang kahit ano. Naglatak lang siya ngang isang masakit na katotohanan. Dahan-dahan, inilahat ni Miguel ang paperback. Kinuha niya mula sa loob nito ang kahon ng musika. Naniwala dapat ako sayo. Alam kong hindi ko na mabubura ang sakit, pero gusto kong ibalik sayo ang dapat ay sayo. Inabot niya ang kahon. Ito. Sayo to. Tinitigan ni Amara ang kahon. Pagkatapos ay ang mamata ni Miguel. Nakita niya ang katapatan doon. Ang pagsisisi. Kinuha niya ang kahon. At sa paggawak niya rito, sa wakas, naramdaman niya ang pagsasarang ng isang sugat. Kinagabihan, dinala ni Amara si Miguel sa kanilang maliit at simpleng tahanan. Ang kanyang mga magulang ay sumalubong sa kanila ng may pag-ingat at pag-usisa. Hindi umupo si Miguel na parang isang CEO. Tumayo siya sa harap ni Namang Lito at Aling Nena na parang isang ordinaryong tao na humihingi ng pabor. Hindi po ako naparito para kunin ang anak ninyo, sabi niya. Ang boses ay puno ng respeto. Naparito po ako para humingi ng tawad sa kanya at sa inyo. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya itinago ang kanyang nga pagkakamali. Si Mang Lito, isang taong simple pero may malalim na pangunawa, ay tumingin sa kanyang anak, Amara. Ang desisyon ay nasa sayo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mabituin ng bantayan, nag-usap muli sina Amara at Miguel. Kung babalik ako, sabi ni Amara, ang boses ay matatak na. Hindi na ako babalik bilang katulong. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Isang ngiti na puno ng ginawa at pagunawa. Alam ko, babalik ka bilang Amara, bilang isang kasama, isang katuwang. Hayaan mo kaming pagalingin ang masugat mo, katulad ng sinimulan mong pagilom sa amin. Umalis si Miguel kinabukasan, ngunit sa pagkakataong ito, may pangako ng iniwan. Makalipas ang isang buwan, pagkatapos mayos ang lahat ng problema ng kanyang pamilya hindi dahil sa pera ni Miguel, kundi dahil sa tulong-tulong nilang pagtatrabaho na sinuportahan niya. Sa tamang paraan bumalik si Amara sa Maynila, ngunit hindi na siya bumalik sa mansyon. Isang maliit at magandang bahay sa isang tahimik na subdivision ang kanyang tinuluyan kasama ang mga bata. Isang neutral na lugar para magsimula muli. Makalipas ang 6 na buwan, isang maaraw na hapon sa isang parke sa Maynila. Ang hangin ay puno ng tawanan. Tumatakbo si Sofia habang hinahabol ng isang nakangiting si Luis. Si Bea, na mas malakas na ngayon, ay masayang nagpapadausdo sa slide. Sa isang bench sa di kalayuan, nakaupo sina Amara at Miguel magkahawak kamay. Hindi na sila ang dalawang sirang tao na nakita sa isang malamig na mansyon.
Sila ay 2 taong natutong magpatawad una sa kanilang mga sarili at pagkatapos sa isa't isa. Sa tingin mo, magiging okay na ba talaga tayo? Tanong ni Amara habang pinapanot ang nga bata. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang kanyang nga mata ay hindi na malami kundi puno ng init at pagmamahal. Hinikpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi tayo magiging perpekto, sagot niya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, Amara, pakiramdam ko magiging buo tayo. Ang kanilang pamilya ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang pamilyang binuo mula sa mga basak na piraso, pinadikit ng pagpapatawad at pinatibay ngang isang pag-ibig na natakpuan sa gitna ng mga anino. At iyon pa lang ang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang bawat karakter sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pihati at bawat kilik na kanilang pinagdaanan. Naramdaman ko ang lamig ng mansyon ni Miguel at naramdaman ko rin ang init ng dalampasigan sa bantayan. Naging kasama ninyo ako sa bawat patak ng kanilang luha at sa bawat munting ngiti. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may isang aral na manatili sa ating mga puso. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong walang sira, kundi tungkol sa tapang nayakapin ang mabasak na piraso ng isa't isa at buin ito ng may pag-unawa at pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang lahat ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, isang pagkakataong magmahal, maghilom at magsimulang muli. Nais kong marinig ang inyong mga salobin. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong aral ang inyong natutunan? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyo? Ang inyong nga mensahe ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa pagkukwento. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento na susubok at magpapatibay sa ating mga puso. Nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.